Hindi ka pani-paniwala ang nangyari, mga kaibigan. Ma'am, bansa po ba ito ng langit? Ito ang tanong sa akin ni Nadia, isang 16 taong gulang na dalaga na ipinanganak at lumaki sa tundra na may lamig na 50 degrees habang lumuluha siya. Sa loob ng 20 taon ng aking trabaho sa edukasyon ng mga katutubo sa Arctic ng Russia, wala pa akong naranasang ganito. Isang grupo ng 14 na kabataang Ruso na nabubuhay sa napakalalim na lamig mga bata na ang buhay ay umiikot sa pagpapastol ng reindeer at halos walang malay sa modernong sibilisasyon ay nagkaroon ng emergency landing sa Maynila, Pilipinas dahil sa epekto ng isang malakas na bagyo habang patungo sana sa kanilang cultural exchange sa Singapore. Mula sa sandaling tumapak ang mga inosenteng bata na ito sa Metro Manila, ang pinakaabalang megacity sa Timog Silangang Asya, nagsimula ang serye ng hindi kapani-paniwalang pagtataka. Ang matinding pagkabigla sa paliparan na napapalibutan ng kagubatan ng skyscrapers, ang kanilang unang pagsakay sa LRT, MRT, na parang isang kahon na kumikinang, at ang init ng puso ng mga Pilipino na ipinakita nang mawala sila sa napakaraming tao sa Ayala Crossing. Hindi namin alam na may ganito palang lipunan na napakainam, pero ang pinakagulat sa amin ay kahit napakaabante ng sibilisasyon dito, ang puso ng mga tao ay di kapani-paniwalang mainit. Ang mga salitang ito na sinabi sa wikang Ruso ni Alban, isang 17 taong gulang na binata, ay tumagos sa aking puso sa pamamagitan ng interpreter. Ano kaya ang nakita nila sa Maynila? Bakit kaya tinawag ng 14 na kabataan na lumaki nang walang kaalaman sa sibilisasyon ang Pilipinas na tahanan ng kaluluwa? Ibabalita ko sa inyo ngayon ang milagro ng 72 oras na nilikha ng pagtatagpo ng sibilisasyon at kalikasan, tradisyon at inobasyon na personal na nasaksihan ng isang eksperto sa edukasyon sa Arctic na may 20 taong karanasan. Bago ako magsimula, malaking tulong po kung i-click ninyo ang like at subscribe upang mas marami pa akong maibahaging mga kuwentong nakakapagpainit ng puso na tulad nito. Kumusta po? Ako po si Gnang, Crisanta Cris Reyes Santos, at sa loob ng 20 taon ay nakatuon ako sa pagsuporta sa edukasyon ng mga indigenous people sa rehiyon ng Arctic ng Russia kabilang ang mga taong Nenets. Ang pangyayari noong nakaraang tag-init sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA, ay nakaukit sa aking puso bilang pinakamatingkad at pinakamagandang alaala sa aking buhay. Ang mga batang kasama ko noon ay talagang napaka-espesyal. Mayroong 8 bata mula sa tribong Nenets na namumuhay ng nomadiko sa tradisyonal na paraan sa Yamal Peninsula at 6 na bata mula sa tribong Evenk na naninirahan sa malalawak na bahagi ng Sakha Republic, may kabuuang 14 na bata. Ang kanilang edad ay mula 14 hanggang 17 at lahat sila ay hindi pa nakakalabas sa kanilang lupang tinubuan mula nang sila ay ipanganak. Si Nadia Telly, 16, ay isinilang sa isang pamilya ng reindeer herders sa dulo ng Yamal Peninsula. Ang kanyang mundo ay puting niebe, malinaw na kalangitan at libu-libong reindeer. Nakatira siya sa isang tradisyonal na tolda na tinatawag na chum, walang kuryente o dumadaloy na tubig at malayo sa anumang modernong kaginhawaan. Si Alban Boyakov, 15, ay anak ng isang mangangaso na Evenk. Ang kanyang ama ay dalubhasa sa pangangaso ng bear at elk at ang kanyang ina ay mahusay sa paggawa ng magagandang handicrafts mula sa birch bark. Ang kanyang pang-araw-araw na buhay ay ang pangangaso at pangingisda sa kagubatan at ang pag-aaral ng mga tradisyonal na kasanayan sa buhay na minana sa kanilang mga ninuno. Si Olga Yaguri, 11, ay lumaki sa isang maliit na nayon sa baybayin ng Arctic Ocean. Ang kanyang pamilya ay nabubuhay sa tradisyonal na panghuhuli ng seal at siya mismo ay sanay sa mga kasanayan sa buhay sa ibabaw ng yelo. Nabubuhay sila sa isang malupit na kapaligiran kung saan ang temperatura ay hindi kailanman lumalampas sa 10 graus at namumuhay sila ng may pagkakaisa sa kalikasan. Ang karaniwan sa mga batang ito ay halos wala silang alam tungkol sa modernong sibilisasyon. Ang ilan ay hindi pa nakakita ng telebisyon at ang iba ay bihirang makakita ng kotse ilang beses lang sa isang taon. Hindi nila alam na mayroong internet o smartphone at hindi nila maisip kung paano ang buhay na may kuryente.
Ang biyahe na ito ay inorganisa bilang bahagi ng Cultural Exchange Program ng gobyerno ng Russia at mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ang layunin ay hayaan ang mga matatalinong kabataan mula sa rehiyon ng Arctic na maranasan ang multi-ethnic na lipunan ng Asya at sanayin sila upang maging mga individual na makakatulong sa internationalization ng kanilang lupang tinubuan sa hinaharap. Ang orihinal na plano ay isang 7 araw na workshop upang bisitahin ang multi-ethnic cultural centers sa Singapore at Malaysia at matuto tungkol sa pamumuhay ng may iba't ibang kultura. Para sa mga bata, ito ang pinakamalaking adventure sa kanilang buhay. Marami sa kanila ang hindi pa nakakita ng eroplano mula nang sila ay ipanganak at ang mismong paglipad sa himpapawid ay parang isang mahika. Ang kanilang pananabik bago umalis ay hindi maipaliwanag. Si Nadia ay nagniningning ang mga mata, sabik na makita kung paano ang mga maiinit na bansa sa timog. Si Alban ay nasasabik na makipagkaibigan sa mga taong may iba't ibang kulay ng balat. Ang plano ay umalis mula sa maliit na paliparan sa Yamal Peninsula, dumaan sa Moscow, at patungo sa Singapore. Gayunpaman, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap sa itaas ng karagatang Pasipiko. Isang malakas na bagyo ang tumama sa rehiyon ng Pilipinas at isinara ang lahat ng paliparan sa buong Timog Silangang Asya. Ipinaliwanag ng pilot na kailangan nilang lumapag sa pinakaligtas na alternative airport, ang Ninoy Aquino International Airport sa Maynila. Naguluhan ang mga bata. Halos wala silang alam tungkol sa Pilipinas. Ang ilan ay nagsimulang umiyak dahil sa takot. Hindi nila alam kung anong uri ng lugar ito, kung ligtas ba, at kung tatanggapin ba sila. Ako mismo ay nag-aalala. Natatakot ako na baka culture shock ang maranasan ng mga bata, na ang tanging alam ay ang Western culture kapag nakita nila ang isang maunlad na bansa sa Asya. Malapit ng hating gabi nang lumapag ang eroplano sa Enaiya. Ang tanawin sa labas ng bintana ay lubos na lumampas sa imahinasyon ng mga bata. Ang mga airport facilities ay napapalibutan ng hindi mabilang na mga ilaw na parang mga bituin na bumaba sa lupa. Panaginip po ba ito, ma'am? Tanong sa akin ni Nadia. Hindi ako makapaniwala na may ganito palang kagandang lugar, bulong niya. Sa sandaling tumapak sila sa terminal, natigilan ang mga bata. Napakalaking salamin na pader na umaabot sa kisame. Ang sahig ay sobrang kinang at ang lahat ng kagamitan ay perpektong gumagana kahit hating gabi na. Wala pa silang nakitang ganito. Hinawakan ni Olga ang sahig ng may pag-aalinlangan at bumulong. Mayroon pala silang ganitong makinis na yelo. Para sa kanya, ang marble floor ay mukhang yelo. Ang unang pagtataka ay naghihintay sa customs. Kahit na biglang dumating ang 14 na indigenous children, ang mga tauhan sa paliparan ay kalmado at mabilis na tumugon. Hindi lang iyon, nang maunawaan nila na kami ay travelers na nangangailangan ng espesyal na pag-aalaga, tumawag sila ng isang staff na marunong magsalita ng Ruso. Ang customs officer na si Ginoong Alcantara ay nagpakita ng labis na kabaitan nang malaman niyang kami ay mga katutubo mula sa Arctic. Pinuri niya ang etnikong kasuotan ng mga bata. Napakaganda nito. Ipinaliwanag niya na may mga pagkakatulad sa kultura ng Pilipinas at sinikap niyang pagaanin ang kanilang pag-aalala. Ang pinaka-impresibo ay sinubukan ni Ginoong Alcantara na isa-isahin ang pangalan ng mga bata. Binigkas niya ng tama ang Nadia, Alban at Olga at sinubukan pa niyang gayahin ang mga pagbati ng kanilang tribo. Naramdaman ng mga bata na iginagalang ang kanilang kultura at nabawasan ang kanilang kaba. Habang kinukuha ang bagahe, nag-aalala si Alban at tiningnan ang kanyang malaking bag na gawa sa balat ng reindeer. Hindi pa siya nakalabas sa labas ng mundo, kaya nag-aalala siya kung makakarating ba ng ligtas ang kanyang mahalagang bagahe. Napansin ito ng isang staff at binigyan nila ng espesyal na pag-aasikaso upang mabilis naming makumpirma ang bagahe. Sa bus patungo sa hotel, nagsimulang magbago ng husto ang pananaw ng mga bata. Ang tanawin ng Maynila sa gabi sa labas ng bintana ay tila ibang mundo. Mas maraming ilaw kaysa sa mga bituin, mga gusali na tila umaabot sa langit at ang ilog ng liwanag mula sa patuloy na dumadaloy na mga kotse. Idinikit ni Nadia ang kanyang mukha sa bintana at nagtanong ng nanginginig ang boses. Ganito po, karaming tao ang nakatira dito? Para sa kanya, na lumaki sa isang kapaligiran
kung saan kailangan mong maglakad ng 10-10 kilometro upang makita ang iyong kapitbahay, hindi niya maintindihan kung paano nabubuhay nang magkakasama ang napakaraming tao sa isang lugar. Habang tumatawid sila sa Skyway at tinitingnan ang kagandahan ng syudad, nagsimulang kumanta ng mahina si Olga. Ito ay isang tradisyonal na awit ng kanyang tribo upang magpahayag ng pasasalamat kapag nakakakita ng magandang bagay. Ang mga taong gumawa ng ganitong kagandang tulay ay tiyak na may magandang puso, sabi niya. Nang dumating kami sa hotel sa Makati, nagulat muli ang mga bata. Ang taas ng gusali, ang mga maliwanag na neon signs, at ang mga taong aktibo kahit hating gabi na. Sa aming nayon, tahimik ang lahat sa gabi, pero dito, parang araw pa rin, humanga si Alban. Sa check-in, humanga kami sa munting pag-aasikaso ng mga front desk staff. Nang maunawaan nila na kami ay indigenous children, tumugon sila ng may pag-aalala sa kultura. Halimbawa, inayos nila ang breakfast menu upang umayon sa meat-centered diet ng mga bata at ipinaliwanag nila ang air conditioning settings dahil galing sila sa isang malamig na rehiyon. Ang reaksyon ng mga bata nang sumakay sila sa elevator ay nakakatuwa. Inilarawan ito ng marami bilang isang kahon ng mahika dahil sa unang pagkakataon sila nakasakay. Si Maxim, 15, ay seryosong nagtanong, "Ihahatid po ba kami ng kahon na ito sa mga ulap?" Sa loob ng silid, ang lahat ng modernong kagamitan ay isang kababalaghan para sa kanila. Ang light switch, ang gripo, at ang pagkakaroon ng mainit na tubig lahat sila ay humanga. Nagulat si Nadia na mayroong malinaw na tubig na dumadaloy mula sa gripo at sinabi, "Parang panaginip na maaari akong gumamit ng ganito karaming malinis na tubig." Ito ay dahil sa kanilang lupain, gumagawa sila ng tubig sa pamamagitan ng pagtunaw ng yelo. Noong gabing iyon, hindi makatulog ang mga bata. Labis silang nasasabik sa napakaraming bagong karanasan. Ako rin ay ganoon. Sa loob ng 20 taon ng aking trabaho sa Arctic, hindi ko naisip na magkakaroon ng ganito kagandang pagtatagpo ang sibilisasyon at kalikasan. Maaga sa sumunod na umaga, nagising ang ilang bata dahil sa jet lag at higit sa lahat, sa kuryosidad nila sa labas ng mundo, hindi sila makatulog. Nagugutom na raw si Olga, kaya naghanap kami ng makakainan sa malapit. Nagtanong kami sa front desk at nagrekomenda sila ng isang 24 na oras na Filipino diner na malapit lang. Tumawag pa sila para kumpirmahin kung may mga menu na pwedeng kainin ng mga indigenous children. Lubos kaming humanga sa ganitong pag-aasikaso. Ang paglalakad sa kalye ng Maynila bandang 6:00 ng umaga ay isang serye ng mga bagong tuklas para sa mga bata. Marami ng tao ang aktibo at ang buong lungsod ay gumagalaw na parang isang buhay na nilalang. Mga taong papasok sa trabaho, mga nagjo-jogging, mga namimili sa convenience store. Nagulat sila na ang umaga ay puno ng sigla, samantalang sa kanilang lupain, ang katahimikan sa umaga ay itinuturing na sagrado. Pagpasok namin sa dinner, sinalubong kami ng mainit na hangin at masarap na amoy. Umupo ang mga bata nang may pag-aalinlangan, halos wala silang karanasan sa pagkain sa labas. Nang makita nila ang menu, naguluhan sila. Puno ito ng mga pagkaing hindi pa nila nakikita. Nang mapansin ng waiter na kami ay dayuhan, nagdala siya ng menu na may salin sa Ingles. Nang marinig niya akong nagsasalita ng Ruso, tinawag niya ang manager, si Ginoong Diaz, na may kaunting alam sa Ruso. Si Ginoong Diaz ay labis na interesado nang malaman niyang kami ay mga katutubo mula sa Arctic. Isa-isa niyang ipinaliwanag ang mga pagkain na maaaring kainin ng mga bata, lalo na ang mga meat dishes. Wala kaming karne ng reindeer, pero mayroon kaming masarap na beef tapa at adobo. Sabi niya nang nakangiti. Nang dumating ang pagkain, nagniningning ang mga mata ng mga bata. Ang pagkain, na inihanda ng maganda, ay parang isang sining para sa kanila. Ang ganda nito, parang nakakapanghinayang kainin, humanga si Nadia. Sa sandaling lumasa sila, nagbago ang kanilang ekspresyon. Narinig ang mga salitang, "Ang sarap," mula sa lahat ng sulok. Ang Filipino beefsteak ay naging paborito. Iba ito sa aming meat dish, pero napakasarap. Masayang sabi ni Alban. Ang pinaka nakakaantig na pangyayari ay nangyari habang kumakain. Isang Filipino family na nasa katabing mesa ang bumati sa amin.
Ang ganda ng kasuotan ng inyong mga anak. Saan po kayo galing? Tanong ng ina. Nang sumagot ako na galing kami sa Arctic ng Russia, nagniningning ang kanyang mga mata. Wow, napakagaling. Napakaganda ng inyong kultura. Magiliw niyang ipinaliwanag sa kanyang anak na nasa elementary na may iba't ibang uri ng tao sa mundo. Lumapit ang anak kay Nadia at sinabi, "Ang ganda po ng damit ninyo." Nahihiya si Nadia at sumagot, "Ginawa po ito ng lola ko." Sincerely namang humanga ang bata. Wow, ang galing po ng lola ninyo. Lubos akong naantig sa pag-uugaling ito. Nakita ko ang isang pag-uugali kung saan ang mga tao ay natural na nag-uunawaan, lampas sa pagkakaiba ng kultura at wika. Naramdaman din ng mga bata ang tuwa na tanggap ang kanilang kultura. Pagkatapos ng breakfast, lumabas kami sa kalye at naabutan namin ang oras ng commute rush sa umaga. Nagulat ang mga bata sa pagiging maayos ng paggalaw ng maraming tao. Walang nagmamadaling nagbabanggaan o sumisigaw ng malakas. Sinabi sa akin ni Olga, napakaraming tao, pero lahat sila ay tahimik at magalang. Sa kanilang nayon, ang pagtitipon ng maraming tao ay nangyayari lang tuwing may espesyal na festival, kaya hindi nila maisip ang ganitong tanawin. Nang tumigil kami sa isang convenience store, nakaranas ng isa pang pagtataka ang mga bata. Ang pagkakaroon ng isang maliit na tindahan na bukas 24 oras at nagbebenta ng lahat ng bagay ay isang lugar ng mahika para sa kanila. Hindi kapani-paniwalang dami ng produkto, mula sa pagkain hanggang sa mga daily necessities, ang maayos na nakahanay. Ang pinakagulat sa kanila ay ang pagbebenta ng malamig at mainit na inumin sa iisang tindahan. Nakakagulat na magkasama ang malamig at mainit na bagay, sabi ni Maxim. Sa Arctic, ang malamig na bagay ay sagana sa kalikasan, ngunit ang mainit na bagay ay mahalaga. Ang staff sa tindahan ay hindi nagpakita ng pagkairita sa amin na mga dayuhan. Sa halip, magiliw silang tumugon. Nang makita niyang tinitingnan ng mga bata ang mga produkto ng may kuryosidad, ipinaliwanag niya, "Irekomenda ko po ito sa inyo." Ang payment system sa cash register ay isa ring pagtataka. Ang teknolohiya na nagpapakita ng presyo sa pamamagitan lamang ng pagbabasa ng barcode ay parang mahika para sa kanila. Ang galing! Nababasa ng maliit na guhit at nalalaman ang presyo, humanga si Nadia. Noong umaga, bumisita kami sa Rizal Park. Lubos na humanga ang mga bata na mayroong ganito kagandang natural na espasyo sa gitna ng lungsod. Bagaman iba ito sa kalikasan ng kanilang lupain, naramdaman nila ang pagpapahalaga ng mga tao sa kalikasan. Ang pinakaimpresibo sa parke ay ang tanawin ng maraming pamilya na nagpapalipas ng oras ng payapa. Nakita ni Alban ang isang ama na naglalaro ng bola sa kanyang mga anak at ang isang ina na naghahanda ng picnic at sinabi niya, ang init ng pamilya ay universal pala. Habang nagpapahinga kami sa isang bench sa parke, nadapa ang isang maliit na Filipino boy na naglalaro sa malapit at nagsimulang umiyak. Agad na tumakbo si Olga, tinulungan ang bata na tumayo. Ang kanyang kabaitan ay naiparating ng lampas sa salita at tumigil ang bata sa pag-iyak at ngumiti. Lumapit ang ama ng bata, nagbigay ng malalim na pasasalamat at sinabi sa simpleng Ingles, "Napakabait ninyong tao." Nahihiya si Olga at sumagot, "Tungkulin po natin na tulungan ang mga taong nangangailangan." Nag-lunch kami sa isang tradisyonal na restaurant sa Binondo, Manila upang maranasan nila ang kultura ng Pilipinas. Humanga ang mga bata sa pagkakaisa ng mga lumang gusali at modernong kagamitan. Umorder kami ng lumpiang Shanghai at pansit canton. Ito ang kanilang unang pagkain ng Filipino cuisine, ngunit masarap naman. Nagulat sila sa crispy texture ng lumpiang Shanghai. "Hindi ko alam na masarap palang kainin ang gulay ng ganito," sabi ni Nadia. Habang kumakain, isang matandang babae sa katabing mesa ang bumati sa amin. Magiliw siyang nagtanong kung saan kami galing at nang sumagot ako na galing kami sa Arctic ng Russia, sinalubong niya kami. "Malayo ang inyong pinanggalingan, welcome." Ang lola ay nakaranas ng mahirap na panahon pagkatapos ng digmaan at ibinahagi niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mabuting relasyon sa lahat ng tao sa mundo. Magiliw siyang nagbigay ng payo sa mga bata na sana ay magkaintindihan sila lampas sa mga hangganan ng bansa. Noong hapon, naglibot kami sa paligid ng Makati Business District. Ang ekspresyon ng mga bata
habang nakatingala sa mga skyscraper ay punong-puno ng pagkamangha. Hindi ako makapaniwala na makakagawa ang tao ng ganito kataas na gusali, sabi ni Maxim. Ang arkitektura sa lugar ay impresibo rin. Sa pagkakaisa ng lumang estilo at modernong function, humanga si Alban, kaya pala na magkasama ang tradisyon at progreso. Ito ay isang mahalagang tuklas para sa kanila. Ang pagsakay sa MRT ay isa ring malaking karanasan. Para sa mga bata na ang ginagamit na transportasyon ay reindeer sled o snowmobile, ang tren ay isang hindi kapani-paniwalang sasakyan. Parang mahika na makapagdala ito ng ganito karaming tao, nang sabay-sabay, nagniningning ang mga mata ni Olga. Humanga din sila sa kagandahang asal ng mga tao sa loob ng tren. Nang makita niya na ang lahat ay nag-aalala sa isa't isa kahit nasiksikan, sinabi ni Nadia, kaya palang maging payapa kahit napakaraming tao. Pagsapit ng gabi, dumating kami sa isang abalang lugar sa Maynila. Ang dami ng tao sa Ayala Crossing ay lubos na lumampas sa kanilang imahinasyon. Nakita ni Alban ang tanawin ng libu-libong tao na gumagalaw ng sabay-sabay at inilarawan niya ito bilang isang ilog ng tao. Gayunpaman, sa matinding siksikan na ito, nangyari ang pagkawala. Nawala si Olga, 15, sa gitna ng karamihan. Nataranta kami at naghanap, ngunit mahirap hanapin ang isang babae sa ganito karaming tao. Pagkalipas ng mga 30 minuto, dinala sa amin ni Kuya Jun, isang Filipino office worker, si Olga. Ayon sa kanya, nakita niya si Olga na umiiyak at gusto niyang tulungan. Dahil hindi sila nagkakaintindihan sa wika, dinala niya ito sa malapit na pulisya at kasama ng police officer, naghanap sila ng taong marunong magsalita ng Ruso. Ang pinaka-nakakaantig ay ang pagbabago na nangyari kay Olga sa proseso. Umiyak siya at sinabi, "Natakot po ako nang mawala, pero napakaraming Pilipino ang tumulong sa akin. Nag-alala po sila sa akin na parang totoong pamilya." Ang police officer sa presinto ay nagalak na parang sarili niyang pamilya nang makita niya si Olga na ligtas. Binigyan niya kami ng calling card at sinabi, "Kung may anumang problema kayo habang nandito kayo sa Pilipinas, huwag po kayong mag-atubiling tumawag." Noong gabing iyon, bumalik kami sa hotel at nag-usap tungkol sa mga karanasan sa araw na iyon. Lahat sila ay nagsabi na nakaramdam sila ng init na hindi pa nila naranasan. "Hindi ako makapaniwala na may mga tao palang nagmamalasakit talaga sa amin," sabi ni Alban. Sinabi sa akin ni Nadia, 16, ang mga katagang ito, "Ma'am, nagkamali kami sa pag-unawa sa sibilisasyon. Akala namin ang sibilisasyon ay mga gusali at makina. Pero ang totoong sibilisasyon ay ang kabaitan ng puso ng tao. Ang puso ng mga tao sa lungsod na ito, ang sa tingin ko, ay ang pinakaabanteng sibilisasyon. Ang sumunod na araw ay ang huling araw. Pinlano naming bisitahin ang isang viewing deck sa umaga at pumunta sa paliparan sa hapon. Sa breakfast, lahat ng bata ay malungkot. Malinaw na ayaw nilang umalis sa Pilipinas. Ang tanawin mula sa isang matangkad na gusali sa Bonifacio Global City ay naging isang karanasang nagbago sa buhay ng mga bata. Ang tanawin ng buong Maynila mula sa taas ay lubos na nagpabago sa kanilang pananaw sa mundo. "Hindi namin alam na mayroong ganito kalaking mundo," sabi ni Maxim nang nanginginig ang boses. Sa viewing deck, sinabi sa akin ni Nadia, "Ma'am, napakaganda ng snow sa aming lupain. Pero ang Maynila na nakikita ko mula dito ay kasing ganda rin. Ang kagandahan ay may iba't ibang anyo. At sa tingin ko, ang parehong kagandahan ay nilikha ng puso ng tao." Nag-lunch kami sa isang upscale Filipino restaurant sa Makati. Pinili namin ang isang espesyal na lugar para sa huling pagkain. Medyo kinabahan ang mga bata sa fancy atmosphere, ngunit agad silang nakapag-relax dahil sa mainit na pag-aasikaso ng mga staff. Habang kumakain, isang matandang Filipino businessman sa katabing mesa ang bumati sa amin. Sinabi niya na nagtrabaho siya sa Siberia noong bata pa siya at nagpakita ng interes sa lupang tinubuan ng mga bata. "Masaya akong pumunta kayo, mga kabataan," sabi niya. Sa huli, sinabi ng Ginoo, "Nararamdaman ko na ang kagandahan ng inyong puso ay nag-uugnay sa puso ng mga Pilipino at nakipagkamay siya sa bawat isa sa mga bata." Lumuluha si Olga at nangako, "Dadalin din po namin ang puso ng Pilipinas sa aming lupain." Pagkatapos ng lunch, sa wakas ay oras na para pumunta sa paliparan.
Ang lahat ng bata ay umiyak nang umalis kami sa hotel. Mahirap para sa kanila na iwanan ang lugar kung saan nila unang naramdaman ang init ng sibilisasyon. Habang papunta sa paliparan, tinitigan ng mga bata ang tanawin ng Maynila sa labas ng bintana. Paalam, Maynila. Salamat, Pilipinas. Narinig ang mahihinang boses sa kani-kanilang wika. Babalik po ako. Gusto kong manatili ng mas matagal sa susunod, sabi ni Alban. Kahit na nakarating na kami sa Naya, nagpatuloy ang pagkahanga ng mga bata. Sa check-in, mainit kaming inasikaso ng mga airport staff hanggang sa huli. Bumalik po kayo sa Pilipinas. Palagi po kaming naghihintay. Ang mga salitang ito ay lubos na nakaantig sa mga bata. Habang naghihintay sa boarding gate, tiningnan ng mga bata ang mga larawan na kinuha nila sa Pilipinas. Ipakikita ko ito sa pamilya ko at ikukuwento ko talaga ang tungkol sa Pilipinas, sabi ni Nadia. Babalik po ako sa Pilipinas sa hinaharap at ipapakilala ko sa mga Pilipino ang aming kultura, sabi ni Alban. Nang umalis ang eroplano at lumayo ang mga ilaw ng Maynila sa ilalim ng bintana, sinabi sa akin ni Olga, "Ma'am, nagbago po ang buhay ko. Naunawaan ko kung ano ang sibilisasyon at kung ano ang pagiging tao. Ngayon, gusto kong ibalik ang totoong kahulugan ng sibilisasyon, ang sibilisasyon ng puso sa aming lupain." Pagkabalik nila, nagbago ng husto ang mga bata. Naging mas mabait sila sa kanilang mga kapwa sa lupang tinubuan at pinahahalagahan na nila ang koneksyon sa labas ng mundo. Nagsikap silang mag-aral at marami ang gustong matuto ng Tagalog. Ang pinakagulat sa akin ay mas pinahahalagahan na nila ang kanilang tradisyonal na kultura. Nang makita nila ang pagkakaisa ng tradisyon at modernidad sa Pilipinas, muli nilang kinilala ang halaga ng kanilang sariling kultura. Mas masigasig na si Nadia sa pag-aaral ng kasanayan, sa paggawa ng damit mula sa balat ng reindeer mula sa kanyang lola. Napansin din ng mga tao sa rehiyon ng Arctic ang pagbabago ng mga bata. Marami ang nagtanong kung ano ang nangyari sa Pilipinas. Taimtim akong sumagot. Natutunan nila ang init ng puso ng tao. Pagkalipas ng 6 na buwan, nakatanggap kami ng isang nakakagulat na balita. Inimbita si Alban ng isang universidad sa Pilipinas. Ang kanyang sanaysay tungkol sa kanyang karanasan sa Pilipinas ay naging sikat doon at inanyayahan siyang sumali sa isang cultural exchange program. Si Nadia ay nagsimula ng Tagalog class sa kanilang lupain. Maraming kabataan ang sumali at mabilis na tumaas ang interes sa kultura ng Pilipinas. Nagsisikap si Olga na mag-aral ng wika dahil gusto niyang magtrabaho sa International Cultural Exchange sa hinaharap. Pagkalipas ng 1 taon, nakatanggap ako ng isa pang nakakagulat na balita. Ang isang Philippine Cultural Exchange Foundation ay nagpadala ng mensahe na magtatatag sila ng isang regular na exchange program sa mga indigenous people ng Arctic. Ang mga taong nag-asikaso sa amin noon ang nagplano ng programang ito. Ngayon, mayroong Philippine Fever sa Yamal Peninsula. Maraming kabataan ang nag-aaral ng Tagalog at nagre-research tungkol sa kultura ng Pilipinas. Ang 72 oras na iyon ay lubos na nagpabago sa buhay ng 14 na indigenous children. Ang mga bata na natatakot sa sibilisasyon ay nakatuklas sa Pilipinas na ang tunay na sibilisasyon ay ang kayamanan ng puso ng tao. Patuloy pa rin ang pakikipag-ugnayan ng mga bata sa Pilipinas. Ang mga taong tumulong sa kanila noon, ang mga staff na naging mabait sa kanila, ang mga taong nagbigay ng mainit na pagbati, lahat sila ay naging pangalawang pamilya para sa kanila. Patuloy na umuunlad ang exchange sa pagitan ng rehiyon ng Arctic at Pilipinas. Ang mga bata ang naging tulay at nag-aaralan ng kultura ng isa't isa ang mga tao sa dalawang rehiyon. Ang malayo at malamig na lupain at ang sibilisasyon ng lungsod ay nagkakonekta sa pamamagitan ng puso. Yan po ang ating kwento ngayon. Kumusta po ang nakakaantig na kwento kung paano natuklasan ng mga indigenous children ng Arctic ng Russia ang puso ng sibilisasyon sa Pilipinas at nagbago ang kanilang pananaw sa buhay? Hinihintay po namin ang inyong mga komento ng suporta para sa mga bata. Kung nagustuhan po ninyo ang kwentong ito, paki-click ang like at subscribe. Maraming salamat po sa panonood.